Ito pa kayo nakalaban na. Parang aray yung sinampay pa ng... Nakakain na rin po si Luwa. Kaya po mga biki, yan, nagdididihan na patoka. Good morning mga kabrasa, panibagong araw, panibagong vlog na naman po natin ngayon. At ako po ay naririto po ngayon kina Robilyn. At kasama ko po si Kinsley. Yan, naglalaro po ang magpinsan. Ay! May mga bag na dala eh. Nagpapasok-pasok ka na. Bay, ang dala pala ni Ining Ikuan. Maaga pong naglaro ang magpinsan. Ano yan, Neng? Saan galing? Lupa nga yan. Maasim yan. Ha? Strawberry? Ang iyong yan, Neng. Ano yan? Duck. Yung isa? Yung isa, ano yan? Ha? Horse? Unicorn. Unicorn. Ang iyo, te. Anong dala mo? Opo, papasok ka na, bebe? Bibili pa ako ng bag, saka aking gamit. Malapit ka na nga palang pumasok. Awa po ng Diyos, maganda ang sikat ng araw. Maliwanag. Inuubo si bebe. Kita ulit ang mga bulaklak. Pupuntahan po natin yung dalawa dining naglilinis ng daan. Kainitan po ng araw, naglilinis. Pagkasisipag. Kasisipag po ng amin pong kahanggan din ay. Laki ng ubi nito, may hukay na rin. Ataw na. Ang ubi nito. Nagpa-vlog. Si Ate Law. Binablog na naman tayo. Ayusin nyo yan ha, baka ako'y madadapa dyan. Pag ako'y nadapa dyan, ako'y nabingutan ng kasalanan mo yan. Tira mo na Ate Baso. Ay, bike pa sa lupa, ere. Dikit na talaga sa simento. Ayo, dala yan ng tubig. Ikakang susok mo. Yan mo na. Yan ay dala ng tubig. Kaya nga, Yan ilalo na kung hindi ko pa rin nadadakot. Yung kwan, yung pinapala ko din. sigo yan, nadaan din naman ako din. Nadaan din ako din. Yan. May ano pa, may basag pang ano. Ala, sinama ko na. Hindi naman yung yayapakan. Baka may umupo doon, matusok ang puwet. Ay, uupo dyan mga baka. Kaya nga. Pag yung marilaw
mapansin mo may baka din, halabasin mo. Asya. Pagkakoy wala. Pagkakoy wala. Ay, Halabasin. minsan naman ako'y lagi wala, lalo na Bago pag nagsumbong sa'yo, mahigpit na galit mo na. Hindi, nasasaway naman yung dalawa. Ay, sipag po ni Mian, ay. Hindi natin i-vlog. Anong pamerienda ng naglilinis ng lupa ng daang yan? Wala nga, aring isa na rin, aring isa na rin ang magmamarienda. Bunga nga ako ng kapitan. Para ako Sinamantala ko po ang init ng panahon. Ngayon po ako'y naglabat. Yun nga po, may dinadryer na ako. At yun po aking mga na-dryer na, dumating na nga po si Camillian, ibinibilad na po niya. Half day lamang po ang kanilang pasok ngayon. Kaya po maaga siyang dumating. At ako po kanya pong tinutulungan. Uy. Siya na po ang nagbilad ng aking mga dryer na damit. May dryer pa po ako. Yan pa, sa batiya. Ano nga po, tapos na. Akin na pong hahanguin ang naririnig. Sa dryer. Bibilad ko pa rin sa sasampay ko nila ang dini sa sampayang ari. Para mainit naman, hindi ko na po ikukuha. Hindi ko na lang po isasampay sa may sampayang ari. Dahil sa ako po ay napagod sa paglalaba at nagutom. Yan po, bumili po ako ng tinapay. Tapos nagluto po ng itlog. Bumili po ng juice. Yan, nagmimerienda po kami. Ni si Kinsley po, nagmimerienda. Pwede daw niyan, paps niya. Sa ate, nasaan ang opap ng ate? Ang iyo? Ang opap mo nasaan? Ara kay ate. Argang ang opap mo. Tingnan. Tingnan daw ang opap ng ate. Kanino yan? Hello. Ah, yellow. Wow naman, galing naman ng baby namin. Ang iyo? Pink. Ah, pink. Galing, Hello. oh, yellow. Ay, itong shark. Anong kulay ng shark? Anong kulay na? May shark? Buta na yung shark. Anong kulay neng? Ay, Hindi blue. naman. Oh. Hindi. Oh. Kala, purple. Papa. Opo. Kagaling ng baby namin ah. Ito po, may tinapay, may itlog, may juice. Tata. Merienda na po kayo. Ito po ang aming bebe, oh, nagmimerienda. Yum. Ano yan? Sarap, bebe? Papa. Masarap? Oo. Ano, oo? Ito. Anong oo, bebe? Anong sagot, bebe? Masarap? Anong oo? Ay, oo. Opo. Very good. Sa wakas po, nakatuyo din po ng kalamyas. Ito na po. Oh. Apo ito. Nilagay ko na po sa plastic. Ari po ilalagay ko na rin at akin pong itatabi. Para po pag kailangan po ng kalamyas ay Papa. may magamit. Papa. Katsa-tsaga po, nakatuyo din. Papa. Lalagay ko po sa plastic. Lollipop po. Papa. Lagyan mo ng tubig yung ano, pitchin. Ano din ang ilong pala ito. Masakit pa sa ilong pag yung singaw ng asin. Nakakahatsing. Para din
Yan. Suot sa ilong ko ang asim ng kalamansi. Para din pala itong paminta. Pagka, ano, Masanghid. masanghid ang amoy. Suot sa ilong ang parang asim. Buti pa kayo nakalaban na. Paano aray yung sinampay pa ng... Yeah. Tayo na maglaba. Maiipunan na naman ang maiipunan. Ang dami ko rin laban. Ilagay ko na po sa plastic. Titingnan po natin kung may 1 kilo. Lama itali. Lama itali. Oh. Yun? Istrulahan dapat. Para buwan. Marami-rami din natuyo. Ari pa. Magkahiwalay. Yun, nagwala na naman ang... Nagkalampag na naman ang 2 tupa. Hindi kaya gaya may gustong lumabas. Nag-ingay na. Nag-ingay na. Kakapanibago si Luna eh. Luna! Natititing na kung may 1 kilo. Pero parang ito wala pa 1 kilo. Hindi pala ako ano. Aba? 2 kilo po pala, oh. 2 kilo. Oh. Kala ko wala pa 1 kilo are, naka 2 kilo pala. Mabigat din pala ang kalamyas, ano? Pero konting are, oh. 2 kilo pang mahigit. 2 and 1/4. Luna! Kala ko walang 1 kilo eh. Ito po yung karugtong ng vlog ko po kahapon at ngayon po si Tatay Roman ay papasok na po sa kanyang trabaho. Ayan po siya. Ay, good morning po mga kabrasap at ako po ay awa ng Diyos ay biyernes na. Ay ako papasok na po uli ako sa aking trabaho at may iwan ko po si Nanay Los, mag-ina ni Jessa. Si Camille po nakapasok na rin. Una pong umalis kay Tatay Roman at ako naman po as usual ang pang araw-araw ko pong gawain, yun na naman ang akin pong gagawain. Oh, may pahabol pa. Yun, pakakainin ko daw po si Concho. Siyempre naman, araw-araw ko naman niya pinakakain. Ay, kaya lang kahapon po hindi at maghapon siyang hindi umuwi kahapon. Hindi gaya kumain kagabi? Ha? Hindi nakakain kagabi? Hindi. Yun, aalis na po si Tatay Roman. Bye-bye, Concho. Kay Tatay Roman. Pagkatapos ko pong maglinis ng paligid mga kabras up, ito po namang pinagkukulungan po ng mga rabbit ay nilagyan ko po ng tabil at para po hindi malamig. Nilagyan ko po ng trapal dahil ito pong isang ito ay kung sakali pong nagbuntis ay manganganak po ngayong kalaghatian ng Abril. Ayan o, tingnan nyo po naman o, napakalaki niya. Para naman pong buntis nga. At sabi po, 1 buwan daw lamang po ang rabbit ay nanganganak na. Kaya ko po inaayos po itong kanilang kulungan. Nabigyan ko na rin po sila ng pakain at painom.
dinablihan ko po yung tabil nila. At ako po magyayasas nitong patpat na ito. At ito po namang tangkal na ito nilalagyan ko din po ng pinaka bubong. Tapos ipapakuan ko po din sa likod para po may sangga ang likod ng tangkal at nang hindi po mahangin ang mga sisiw dito, hindi po malamig. Dahil ang mga sisiw po naglulunggukin pagka po malamig ang panahon. Ayan o, tinabilan ko po sila, papakuan ko pa nga po, ilalagyan ko po ng ipit na patpat para po hindi talsik po ng hangin. Para nga po nilagyan ko ng kawad para po matibay. At ito po idodoblihan ko pa ng yero. Kukunin ko po yung yerong napawid na iyon. Tumalsik po at dahil po ng hangin. Nakapagpatuka na rin po ako ng mga manok. At si Luwa po napakain ko na. Titingnan ko pala nga muna ulit kung nadede na ulit ang mga biik. Ang itik napakain ko na din po. May mga itik din po ako. Malalaki na sila. Ang kunin po namin yan doon sa kapatid ko ay mga sisiw pa. Maliliit pa po sila. Ngayon po ang lalaki na. Ayan po mga biik Nadede na ulit. Ang isa po nasa ibabaw ng inahin. Ang iba mga tulog. Nakakain na rin po si Luwa. Kaya po mga biik yan, nagdededehan na ulit. Awa naman po ng Diyos masisigla mga biik. Sana po naman lahat sila mabuhay hanggang sa kanilang paglaki. Dahil karamihan po sa pag mararami pong anak ang inahin ikwan, minsan po natitiras. Meron pong sasampu. Meron pong basta hindi po na anong lahat ay kaya nga po ang hiling ko sa Panginoong Diyos ay sana po sila'y mabuhay lahat. Nakakatuwa naman Una pong beses na pag-aanak po ni Luwa ng marami dahil yung pong sinundan ay 11 po yata yung nauna. Tapos yung sunod ay 10 pero may mga namatay din po kaya po yung una po namatay ay 1. Tapos yung pong sunod ay ganun din. Ito naman po 16, natira po ay 15, namatay din po 1. Kaya sana po lumaki silang lahat ng malulusog. Awa po ng Diyos, may inilaki na sila 1 linggo na po sila ngayon. Ito nga po, kinuha ko na po ang mga pako kung gagamitin. Yan, kinalawang na po doon sa pinaglalagyan. May mga tornilyo pa din May pako pa rin. Kailangan po talaga may stock na pako dahil pabigla-bigla po may mga ginagawa. Asa kaya ang martilyo? Ako po'y magyayas muna ng kawayan na ipang-iipit ko po doon sa pantabil ng likod ng tangkal. Dadagdagan ko po ang tabil na rin at para po pag may nilagay pong mga sisiw hindi na po kailan pa maglalagay dahil may mamimisara po ulit kami ng nahin. Hawa po ng kasi ang dami po namin inahin sisiw. Kaya kailangan po iipitan para po hindi paspas ng hangin. Kasya na naman po siguro ang isang ito. Bili ako pa nga po ang bili po ako pamuha.
nilapad-laparan ko na para maganda ang ipit. Pero kayo, kasya na doon. Mahaba. Kakabitan ko na lang pa ako at para hindi po mahirap ilagay doon. Kailangan talaga may mga tabil ang tangkal para mga sisiwis hindi maglunggukin. Handa na po ang martilyo at saka po ang pako. Maglalagay po ako ng pako din sa patpat para po basta nila ilalagay doon. Hindi na po maasikaso ni Tatay Roman eh. Pagod na po pagkakarating. Ayaw pang bumao ng pako. Matigas po ang kawayan. Akin na po itong ilalagay. Pero ang problema ay ang mga sako. Gusto ko nga pong gumawa ng koral. Gawa po ng aming mga manok na Tagalog. Kung kaya ko nga lang po maggawa, ako po yung nakagawa na. Ako po yung magpuputol po ulit noong kawayan at gagawin ko naman po ang patukaan. Meron po akong plywood din eh. Gagawa naman po ako ng patukan po ulit ng sisiw. Para na po doon sa mamimisa po ulit. Inihahanda ko na po ang mga kailangan. Lalagarin ko lang po itong buho. Kawayan. Pero ari nga po yung buho. Ako pinahihirapang utay-utay pong gumawa ng mga gawain. Baka po mamaya ako yung mga amoy pa. Kakautay na po ang aming kahoy. Ang tao po naman hindi po mawawala ng gawain kung talagang gagawa. Hindi po maiinip dahil nang kung iisipin lamang po sa dami po ng gawain. Talagang kung hindi mo kusang titigil at hindi po mawawala ng gawain ng isang tao. Kahit po trabaho ng lalaki, pwede pong gawain ng babae. Tulad po nito. Hindi na nga po magawa ni Tatay Roman, kaya ako na po ang nag-uulay. Kahit po pa paano. Basta po makagawa. Ate naman po itong baby akin ng medyo malapad-lapad. Para po dapat yata ay garnilaan. Para hindi masyadong mataas ang pang sisiw. Naputol pa po ako ng dalawa pa.
Yayasyasan pa po natin ito. Hindi ko pala nakuha ang bangkay tuto sa may bibig. Mahirap po kaming kayan. Kailangan po ipantay ang tabihan para po lapat doon sa paglalagyan plywood. Ayos na ang isa. Ayos na ang isa. Kaya po natututunan ko nakikita ko po sa ginagawa ni Tatay Herman. Minsan po nakakatulong niya po ako sa kanyang mga ginagawa. Naglalaga rito po, kulang pa rin 2 putol. At para po din sa 2 naman pong dulo. Kaya po sinusukatan po. Lagare. Yan po ang hirap. Nakaputol. Naputol din. Atin na pong ikinakabit ang ito pong patpat din po sa ginagawa ko pong patukaan. Utay-utay ko na po aring gawain. Mahirap maggawa. Katabi-tabingi pa po ang pako. Tabi-tabingi pa ang pako.
Dagdagan po natin ng pakot para matibay. Yan. Naikabit ko na po yung dalawa sa tabi. Dito na lamang po sa dulo ang ilalagay ko. Para naman pong ayos na. Ito naman. Parang mahaba ang ano. Parang kawang sa dulo. Parang kawang sa dulo. Lulusot po ang patoka pagka kawang. Lulusot ang patoka. Lalagyan na po natin ng pako para maalwan. Bago natin idampal. Lalagyan na ng pako. Ay, nala ang gitna. Bebe? Anong ginawa mo, bebe? Okay. Ha? Chicken. Aba, may candy. Ang galing ang candy ng bebe. Bye-bye. Ah, dala ng tita Beben. Abo, kabait ng tita Beben. Dinalhan pala si bebe ng candy. Hello. Papa. Dinalhan ka ng tatay ng opap. Papa. Abo, yan daming candy ng bebe. Oh. Ha? Ang ate meron. Binigyan mo ate? Bakit? Ah, ubos na? Papa. Oy, hindi mo pala binigyan si ate? Oo. Papa. Wawa naman si ate, hindi mo pala binigyan. Papa. Yan, ikabit ko na po ang tatlo. Iisa na po ang ilalagay. Ito na lamang isa. Ate, gising na kaya ang ate? Opo. Opo. Ayan. Patapos na ang aking ginagawa. Bumiak po ang dulo. Alibasay walang buko. Kabiak na rin, hindi. Aring kabiak po, bumiak. Yan, yung kabilang dulo. Yan, pwede na po. Pwede na pong gawin patokaan. Ha? Wala na? Hindi, matinira ng katig. Inubos na ni Kinsley. Inubos nga ni Kinsley. Hindi tiniraan si ate. Hmm? Bakit hindi mo tiniraan si ate? Lalagyan natin ng pinakasangga para hindi makaykay ng manok. Opo, lalagyan natin ng patpat.
Isod ka dyan, kukuha ko ng patpat. Isod ka, kukuha ko ng patpat. Papa. Pat. Papa. Pat. Isod dyan. May ginagawa ang inay dyan eh. Makikisingit po ang bata. Hala. Makikisingit pa ang bata. Hala. Wala na? Oh. Inubos mo na eh. Lalagyan po natin ang pinakasangga para po hindi makaykay ng sisiw ang ano, ang patoka. Pasensya na po kayo kung minsan po inaririnig ninyong maingay ang aking vlog. Siyempre po may mga kahanggan po kami. Minsan po hihiyawan po ang mga bata. Bigla-bigla na pong magsisigawan. Lalagyan po natin na rin. Hanggang dito na lamang po munang muli ang aming vlog at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay hanggang sa dulo ng aming vlog. Saan man kayo naroon, mag-iingat po kayong palagi. Bye-bye and God bless.